serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa makahalagang balita, namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kabuoang 2,800 at 67 ektarya ng lupang sakahan, farm-to-market roads at farm machinery and equipment sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Central Visayas sa isang seremonya sa Lamberto Macia Sports and Cultural Center sa Dumaguete City, Negros Oriental ngayong Lunes, Mayo 20. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR Region 7, may kabuuang 3,855 ARBs ang nakatanggap ng Certificates of Land Ownership Award o CLOAS sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling Project o Project Split. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Bago po ako magsimula, nais ko munang banggitin na nakalive po tayo, yung nakita natin kanina sa Cebu at saka sa Bohol. Dahil sa okasyong ito, sabay-sabay po natin ginaganap ang pamamahagi ng lupa at tulong sa ating mga benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Region 7. Kaya, maayong adlaw sa mga madasignon natong kauban na taga Cebu o taga Bohol. Ang pagpunta po natin dito sa Dumaguete ay bahagi lamang ng pangbansang lakbay tulong na ating ginagawa upang direktang maipaabot ng ang ayuda at suporta sa buong kapuluan. Lubos po ako natutuwa na makapiling kayo ngayon dito sa Dumaguete upang simulan ang isang bagong yugto sa buhay ng ating mga magsasaka. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng ating bayan at ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng higit 3,800 na Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA at mga titulo ng lupa ng sumasaklaw sa halos 3,000 ektarya ng lupain dito sa Region 7. Alam naman po namin na marami po sa inyo ay matagal nang nangangarap at nagsisikap upang magkaroon ng sariling lupa para sa inyong hanap buhay. Ito na po at tinutupad po natin ang pangarap ninyo. Ito po ay simbolo ng taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng masamang panahon at sa harap ng maraming pagsubok.
sa ating paglipat ng pagmamayari ng mga lupaing ito sa inyong mga kamay, muli natin pinagtibay ang ating pangako na itataguyod ang karapatan at kapakanan ng ating mga magsasaka at manggagawa ng ating sinimulan sa paglagda ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ito pong bagong batas na ito, sa pamamagitan nito, ay pinalaya na po natin ang ating mga benepisyaryo mula sa pasanin ng utang upang mapagtuunan nila ang nang buong pansin ang kanilang pagsasaka. Ngayon naman dito sa Region 7, ang DAR, Department of Agrarian Reform, ay nakakapagbigay ng higit 4,000 hektarya na lupa na nitong taon na ito. Sa kabuuan, ngayon taon, ang Department of Agrarian Reform ay makapagbigay ng lagpas 15,000 hektarya na lupa sa higit na 9,000 na Agrarian Reform beneficiary sa buong bansa. Ito, lumampas na ito dahil 65% na ito na ang ating taunang target na 23,000 hektarya ang ating malalagyan, mabibigyan ng titulo. Marami po tayong pamamahagi na lupang pang-agraryo dito sa Region 1 at sa buong bansa. Ito ay patunay ng ating patuloy at walang humpay na pagsisikap na tuparin ang aming pangako na kukumpletuhin namin ang reformang agrarya dito sa ating minamahal na Pilipinas upang higit na mapakinabangan ninyo ang lupang inyong pagmamayari. Magbibigay din po tayo ng halos 18 milyong piso na halaga ng makinaryang pansaka sa lagpas 3,000 benepisyaryo dito sa Region 7. Ang mekanisasyon, ang pagbibigay ng mga ating mga gamit, itong mga traktor, itong mga sa processing, yung mga dryer, mga kung ano-ano na kailangan ng ating mga magsasaka. Ito ay makabagong irigasyon at patuloy pa rin ang palawak natin ng irigasyon. Ito ay susi ng papangunlad sa ating mga sakahan. Mas mapapabilis po itong inyong mga gawain at mas mapapaunlad natin ang lupang inyong sinasaka. Bukod po rito, naglaon din po kami ng 100 milyong piso para sa pagpapatayo ng Farm to Market Road dito sa Negros Oriental at 34 na milyong piso para sa Farm to Market Road sa Siquijor. Ngunit, hindi po dito nagtatapos ang lahat. Marami pa po tayong napaplanong Farm to Market Road na nakakahalaga ng halos 3 bilyong piso na gagawin sa Bohol, sa Cebu, sa Siquijor at siyempre dito sa Negros Oriental. Sa pagpapagawa ng mga kalsadang ito, mas mapapadali ang pagdadala ng inyong mga ani sa mga pamilihan. Lilikha rin ito ng mas maraming koneksyon sa pagitan ng mga sakahan, merkado, paaralan, tanggapan ng pamahalaan at sa mga bayan-bayan. Lalawak din ang inyong magiging mamimili dahil mas malayo na ang mararating ng inyong mga produkto. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng mga inisyatibo at proyektong ito, hindi lamang natin mapapalaki ang kita at mapapabuti ang kabuhayan ng ating mga magsasaka, mapapaunlad din natin ang ating mga komunidad na mapapalago ang buong sektor ng agrikultura. Kung inyo pong mapapansin, 2 hanggang 3 araw sa isang linggo, 2 to 3 days bawat linggo ay aking inilaan para sa mga out of town na bisita na ganito. Ito ay alinsunod sa aking paniniwala na ang epektibong pamamalaan ay dapat
katampukan ng pagharap sa taong bayan at pagpunta sa kanilang kinaroroonan. Hindi kailangan ang lokal na pamahalaan ang pupunta sa Malacanang. Dapat ang Malacanang ang lumalapit sa inyo. Dahil kapag ako'y nakaupo lang sa opisina, nandun ako, naka-air condition sa palasyo, paano ko maririnig ang inyong mga hinaing kung hindi ako makakaharap sa inyo? Paano ko makikita ang kalagayan ng inyong lugar kung hindi ako mapunta dito? Paano ko malalaman ang mga status ng mga government projects dito? Kung delayed ba? Kung on time? Kung hindi ko mahingian ng progress report, ang hindi lamang ang mga ensya, kundi ang taong bayan mismo. Dahil sila, ang taong bayan, ay ang talagang nakakaalam. Siyempre, kung minsan, yung ating mga opisyal, para sabihin, napakaganda ng kanilang trabaho, pagagandahin nila yung report. Pero, hindi naman sila tinitignan lang nila yung mga natapos. Kailangan natin tignan, ano yung hindi natapos? Bakit hindi natapos? Ano yung naging problema? At ang nakakaalam niyan at ang makakasagot dyan, hindi lamang ang ating mga local government official, kung hindi ang taong bayan mismo. Paano ko makikita ang pag-uunlad ng inyong lungsod na bunga ng inyong sipag at tiyaga kung hindi ko ito matutunghayan ako mismo? Higit sa lahat, paano ako magpapasalamat at masusuklian ang inyong suporta at malaking ambag sa kaunlad ng ating bayan kung hindi ako tatayo nandito sa harap ninyo. Kaya ang pagpunta ko rito, hindi lang upang magbigay ng tulong o maghatid ng serbisyo, kundi para rin makinig at malaman ang inyong mga pangangailangan. Hindi po ito ang aking huling pagdalaw. Babalik ako na dala ang mga konkretong tugon ng pamahalaan sa inyong mga kagustuhan. At iyan na rin po ang panata ko sa mga lugar na ating mapupuntahan at papupuntahan pa. Walang lalawigan na makakalimutan. Walang sektor na makakaligtaan. Muli, sa ating benepisyaryo at magsasaka, nais kong ipaabot sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Alam niyo po, itong aming ginagawa ni Secretary Conrad Estrella ay talaga sa amin, para sa aming dalawa ito, labor of love sa amin ito. Kaya't kami tuwan-tuwa na magawa namin ito makapagbigay ng titulo. Ano po kung bakit sinasabi kong labor of love yan? Nagsimula ito nung panahon ng ang Pangulo ay ang aking ama. Nagsimula ito nung ang lolo ni Secretary Conrad Estrella ay Secretary Conrado Estrella ng DAR. Sila ang nagsimula nitong lahat. Kaya't nung kami ay umupo bilang sekretary, bilang Pangulo, nagtataka kami, 30 taon na nag-aantay ang mga tao. Umabot ng 102 years old ang ating pinakamasigasig, pinakamalakas na magsasaka na hanggang ngayon nag-aantay pa. Kako naman, bumultuin tayo ng lolo mo at saka ng tatay ko pagka hindi natin ginawa ito. Dahil ito ay isa sa una na ginawa, isa sa una na instruction na binigay. Ito ang isa sa una na ginawa ng administrasyon, yung unang administrasyong Marcos. Kaya siguro naman, sabi ko, karapat-dapat lang ito ay dapat tapusin sa pangalawang administrasyon na Marcos. Naway maging inspirasyon ng mga titulo at tulong na ito upang lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang inyong pagsisikap para sa sarili, para sa inyong mga pamilya, at kasama na rin para sa ating bansa. Kayo ang pundasyon ng mahigit ng 100 milyong Pilipino. Ang iyong mga ani ang nagpapalakas sa ating mga mamamayan. At ang inyong mga sakripisyo ang nagpapasigla sa ating ekonomiya. Bilang Pangulo, tinitiyak ko sa inyo, ang inyong gobyerno ay laging handa na magbigay sa inyo ng suportang kailangan ninyo.
Kaya magkaisa tayo sa ating layunin para sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka at para tiyakin na walang Pilipino na magugutom sa ating pinapanday na bagong Pilipinas. Muli, ang taong bayan ay nagpapasalamat sa inyong pagsisikap. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinagpatuloy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamimigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka sa Eastern Visayas bilang bahagi ng pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura patungo sa bagong Pilipinas. Ang naturang pamahagi ay ginanap sa Tacloban City Convention Center sa Tacloban City nito ring Lunes, Mayo 20. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, may kabuuang 5,438 titulo ng lupa ang ipinamahagi sa Eastern Visayas. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrad Estrella. Please take your seats. Ang representante ng 4th District ng Leyte, Congressman Richard Gomez. Dami kang fans dito. Alam niyo po, noong bata pa ako, nag-umpisa pa lang ako mamumulitika, ang payo sa akin ng magulang ko, huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas gwapo sa'yo. Hindi ko alam paano nangyari ito. Sabi ba yung staff, ba't nyo pinayagan na umagat dito si Richard? Second District Southern Leyte Representative Christopher Sunyap, ang Provincial Governor ng Samar, Sherian Tan, Southern Leyte Provincial Governor Damian Marcado, Eastern Samar Vice Governor Maria Caridad Gotesan. Ayan. And of course, ang ating Mayor Alfred Romualdez, lahat ng mga opisyal, lahat ng opisyal na kasama ko sa pamahalaan, at lalong-lalo na ang pinakamahalaga na bisita na kasama natin ngayon, ang mga ating DAR beneficiaries na tayo ay magbibigay ng titulo ngayong araw na ito. Maupay nga adlaw hayo nga tanan sa mga kababayan kong waraynon, lalo na sa ating mga masisipag na ating mga magsasaka. Kahit kailan, hindi po ako magsasawang bumalik dito sa Tacloban at sa Leyte ang nagsisilbing pangalawang tahanan ko. Ang dugong waray-waray na nananalaytay sa aking mga ugat, buhat sa aking ina, ang dating unang gina, siyempre si First Lady Imelda Romualdez Marcos, ang nagpapatibay sa aking determinasyon na maglingkod at iangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Nasaksihan ko rin ng sarili ko ang lakas at katatagan ng mga waray sa pagharap sa mga pagsubok at delubyo at tungkulin kong tiyakin ng inyo mga pangangailangan at pangarap, lalo na ang mga mahal nating magsasaka ay matutugunan. Kaya naman po, hangad ko na sa loob ng aking termino, lahat
ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Tatapusin po natin ito sa susunod na 4 na taon. Alam naman po natin lahat na napakatagal na ninyong inantay ang lupang sakahan. Sinisiguro po ng administrasyon na ito na ang pagtupad sa pangako nating reformang agraryo sa buong bansa. Sa katunayan po, ngayong taon na ito ay nakapamahagi na ang Department of Agrarian Reform ng mahigit 15,000 hektarya ng lupa sa mahigit na 9,000 benepisyaryo sa buong bansa. Hangad natin na tapusin yan at makapagbigay ng higit sa 23,000 na hektarya na lupa bago pa matapos ang taon na ito. Kaya naman, inatasan ko at sinabihan ko ang Department of Agrarian Reform na pag-ibayuhin ang kanilang mga programa tulad ng Project Split o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling upang maibigay na agad ang lupa sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo. Ito na po ang resulta ng aming ginagawa ni Secretary Estrella Sadar. Ngayong araw, ipapamahagi natin ang higit sa 5,000 titulo na sumasakop sa halos 8,000 hektarya na lupain para sa mga benepisyaryo dito sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Para sa nakakarami sa inyo, ito ang katuparan ng inyong matagal ng pangarap. Ang pangarap na nakapangalan at nakarehistro na sa inyo ang titulo ng lupa na idineklara ng ilang dekada pa sa inyo na dapat alagaan at para sa inyong pagsaka. Ang pangarap na paunlarin ang kalupaan upang mas magkaroon ng sagana at magandang ani. Ang pangarap na makapagnegosyo sa lupang sinasaka upang mapaunlad ang pamumuhay ng inyong mga pamilya at makatulong sa ating ekonomiya. Ang lahat ng lupa at serbisyong matatanggap ninyo ngayon ay ang magiging pundasyon kung saan tayo nagtatayo ng isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Ngunit hindi po sa pamamahagi ng lupa nagtatapos ang reformang agraryo. Kasama po sa batas, sa agrarian reform, ang pagbibigay ng suporta at extension services sa ating mga benepisyaryo. Kaya po, meron po tayo din mga representative na nasa labas na nakatanggap ng mga thresher, ng mga traktor at iba't ibang gamit, pati na yung kulungan ng manok para sa pagparami ng itlog at lahat ng iba't ibang gamit na aming binibigay. Dahil po, ang trabaho po ng Department of Agrarian Reform ay hindi lang magbigay ng titulo. Kung hindi, kapag nakapagbigay na nga ng titulo, ay tuloy pa rin ang parating na tulong na binibigay natin para makapagsimula ng mabuti ang ating mga naging benepisyaryo. Gagawin po natin ito sa pamamagitan ng pagbigay ng access na tinatawag para sa mga pautang, pamamahagi ng mga farm equipment, at pagpapatayo pati na ng farm-to-market road na sinimulan na natin dito sa Region 8. Nakapag-turnover na tayo ng ilang tulay ngayong araw na ito. Una po dito, ang mga farm-to-market road na pinaglaanan natin ng higit sa 3 milyong piso na pondo upang mas mapabilis ang kalakalan ng mga produktong aanihin ninyo. Ilan lamang sa mga tinatapos na mga kalsada ang Kabarasan Dako San Agustin at San Agustin Kangumbang Farm to Market Road na parehong nasa Palo. Nariyan din ang ginagawang Barangay Kawayan Santo Niño at Crossing San Roque, Sitio Kulapniton Farm to Market Road na parehong nasa Tacloban City naman. Pag natapos na ito, ay siguradong lalago ang sektor ng agrikultura dito sa iba't ibang karatig ng probinsya. Pangalawa, ipinapatupad din natin ang PBBM bridges o pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka. Sa ilalim ng programang ito, halos 80 milyong piso naman
ang ating ilalaan para sa pagpatayo ng mga tulay sa Southern Leyte, sa Samar at sa Eastern Samar. Kabilang po rito sa mga PBBM bridges na ito, ang San Roque, Dayanog Bridge, Sigo Bridge, Baral 2 Bridge at Cambukol Bridge. Sa pamamagitan ng mga tulay na ito, masisigurong ligtas at mas mabilis na madadala ang mga ani at kalakal ng ating mga magsasaka sa merkado. Pangatlo, upang masolusyonan naman ang problema na hinaharap natin, na dinadanasan natin na pagtuyot sa El Nino, ay ang inyong sektor ay naglalaan tayo ng higit ng 71 milyong piso para sa mga proyektong irigasyon at patubig. Ilan sa mga ito ay natapos na tulad ng Kabibihan Small Irrigation Project sa Biliran, ang solar-powered pump scheme, at saka yung construction of irrigation facilities sa Katubig, Northern Samar, at ang patuloy na tinatapos na Himayangan Small Irrigation Project sa Southern Leyte. Pang-apat, at ang pinaka-importante po, ang paghahatid ng mahigit 200 makinarya at kagamitan sa pagsasaka na aabot ng 10 milyong piso ang halaga at higit sa 1,500 benepisyaryo ang mabibigyan nito sa Region 8. Dagdag po pa rito, sinusiguro ng DAR na may pautang pang-agrikultura na maaaring lapitan ang ating mga magsasaka para makapagsimula ng maliit na negosyo at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Inutusan ko rin po ang ating DAR na makipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, ng DOLE, upang makapagbigay pa ng mas malaki na tulong at serbisyo sa ating mga magsasaka. Talaga naman, siksik, gliglig at nag-uumapaw ang mga dala naming serbisyo sa inyo. Ang mga ito ay hindi lamang para sa pagpataas sa inyong ani. Ito rin ay naglalayong paghusayin ang kalidad ng inyong buhay. Sa inyong nakasalalay na seguridad sa pagkain sa bansa. Dahil dito, nais kong ipabatid ang aking taus-pusong suporta sa inyong mga pagsisikap. Kayo ang tunay na mga bayani sa ating lupang pinagyaman ng inyong pawis at pagmamahal. Ang hiling lamang po namin ay alagaan naman ninyo ang pagyamanin po ninyo ang mga binigay sa inyo ngayon. Alam po ninyo, ito ay malapit sa puso naming dalawa ni Secretary Conrad Estrella. Dahil po, ang nagsimula ng Agrarian Reform Program ay nagsimula yan isa sa una na ginawa ng aking ama nung siya'y umupo bilang Pangulo. At ang kasamahan naman niya na Secretary Conrado Estrella naman ay ang lolo ni Secretary Conrad Estrella. Kaya't naman ay sabi ko, nung kami napasok na sa pagpresidente at saka sa ginawa ko niya kagad na sekretary, dahil sabi ko, kahiya-hiya naman. 30 taon na, lampas pa sa 30 taon na nag-aantay ang tao. Ito ang inutos sa atin ng mga ninuno natin. Kahiya-hiya naman na hindi natin matatapos ay napaka-importante nitong ating ginagawa. Kaya po kami ay nasisiyahan. Kung kayo po ay nasisiyahan, siguro kasama na namin kayo sa siya na naitupad namin ang pangako na 30 taon nang inaantay na tuparin. Kung magburigligay kita, mahimo na ton na mapadako ang kita hanato nga parag-uma o mawarang kaprobrehan haato mga kabaryuhan. Basta tayo magsama-sama, magagawa natin po ito at magpapaganda natin ang ating mga rural area. Hindi po ito huli ang pagdalaw namin dito sa aking pangalawang tahanan dito sa Leyte. Sapagkat itong ating pagbibigay ng tulong at paghahatid ng serbisyo
ay tuloy-tuloy na pasada. Hindi isang pasaba, isang lilibot lamang sa buong kapuluan. Ang galing nga po kami kaninang umaga, nanggaling kami sa Dumaguete. At ganito rin ang aming nagawa. Meron din kaming binigay ng mga titulo. Dahil iminabanali po namin, sinabay na namin yung Cebu, ano yung isa? At Siquijor. Tapos sabay na sabay-sabay na meron kaming television na nandun sila para kasama sila sa programa. Kaya yun pa ang aming ginagawa. At ay tuloy-tuloy po natin gagawin yan. Hindi po ito minsanan lamang. Kami po ay laging nandito na magsusuporta at nakikinig para malaman kung ano ang inyong mga hinain, kung ano ang inyong mga pangalan. Babalik po ako dito at magdadala pa ng mas maraming tulong. Kagaya po ng sabi ng ating kilala ng Nunggera, Eastern Visayas, I shall return. Damo nga salamat sa inyong natanan. Mabuhay ang mga parag-uma, mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kinondena ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naiulat na regulasyon ng China na pinapayagan ang kanilang Coast Guard na hulihin at ikulong ang mga banyaga na sinasabing nanghihimasok sa West Philippine Sea o WPS. Inilabas ng China ang regulasyon matapos ang matagumpay na civilian resupply mission ng mga Pilipino para sa mga Pilipinong mangingisda sa WPS. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap ang regulasyong ito ng China sa Pilipinas. The position that we take is that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanindigan ang grupo ng mga Pilipinong mangingisda na patuloy silang mangingisda sa West Philippine Sea o WPS. Sa kabila ito ng regulasyon ng China na ikukulong ang sinumang banyaga na papasok sa WPS. Kinondena ni Leonardo Quaresma, presidente ng New Masinloc Fishermen Association, ang banta ng China dahil iginiit niya na namamangka sila sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ng New Masinloc Fishermen Association na ipagpapatuloy nila ang pangingisda sa WPS at nagbabala sa China na maghanda sakaling arestuhin nila ang mga Pilipinong mangingisda. Umapela naman ang grupo ng mga Pilipinong mangingisda sa pamahalaan na magtalaga pa ng maraming tauhan na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Ayon kay Quaresma, kung kinakailangan ay ibuhos ang buong lakas na maaaring gawin para makita ng China na teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pinayuhan ng isang retired Supreme Court Associate Justice ang pamahalaan ng Pilipinas na agad maghain ng kaso para harangin ang kautusan ng China na arestuhin ang mga mangingisda na papasok sa inaangkin nitong teritoryo. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardalesa, masyado nang nakakabahala ang hakbang na ito ng China laban sa teritoryo ng Pilipinas. Dapat aniyang madaliin ng gobyerno ang pagdulog sa United Nations Convention of the Law of the Sea
o UNCLOS. Ito lamang ang maaaring maging legal na paraan ng Pilipinas para harangin ang banta na ito ng mga Tsino. Naniniwala si Hardalesa na may magagawa pa ang UNCLOS sa gagawing pag-aresto ng China sa mga mangingisdang Pilipino na magtutungo sa West Philippine Sea o WPS. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinaimbestigahan na ang umano ay wiretapping ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng militar ng Pilipinas. Nakasaad umano sa nasabing recording ang isang kasunduan. Gayunpaman, sinabi ni Pangulong Marcos na masyado pang paaga para magkaroon ng konklusyon hanggat hindi pa niya naririnig mismo ang laman ng naturang wiretapping. It is in the possession, if it does exist, it's in the possession of the Chinese embassy and the Chinese government. It becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagbabala sa Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro sa mga price manipulator na magsasamantala sa mga mamimili sa panahon ng La Nina. Ayon kay Teodoro, bilang chairperson ng task force, gagawin nitong prioridad ang pag-usig sa mga price manipulator at hoarder ng mga pangunahing produkto, partikular ang bigas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Binala ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro ang mga price manipulator na magsasamantala sa mga mamimili sa pagpasok ng La Nina phenomenon o panahon ng mas mataas sa normal na pag-ulan. Ang babalay ginawa ni Secretary Teodoro sa pagpupulong ng Presidential Task Force El Nino kamakailan. Sa pagpupulong, tiniyak ni Secretary Teodoro na handa ang DND na magbigay ng suporta sa mga ahensyang nakatutok sa price monitoring ng mga pangunahing produkto. Bilang chairman ng task force, sinabi ni Teodoro na gagawing prioridad ng pamahalaan ang pag-usig sa mga price manipulator at hoarder ng mga pangunahing produkto, partikular ang bigas. Giit ni Teodoro, kailangang mapalakas ang price monitoring ng Department of Trade and Industry para mapangalagaan ng mga mamimili sa gitna ng mga inaasahang epekto ng La Nina. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, hinling ng National Food Authority o NFA na maglaan ang gobyerno ng 16.35 bilyong pisong pondo para sa pagbili ng palay sa mga magsasaka sa susunod na taon o 2025. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NFA Acting Administrator Dr. Larry Lacson na magagamit ang pondo upang makamit ang target volume para sa national buffer stock at sa pagpapalakas ng storage capacity nito. Kailangan aniya na madagdagan ang mga pasilidad sa pag-iimbak at pagsasaayos ng mga pasilidad para sa pagpapatuyo ng bigas para sa maayos na buffer stocking. Yan po ay para makasapat doon sa target natin na bibilihin na palay for 2025, which is 545,000 metric tons. Itinumpute lamang po natin yan sa pinakamataas na presyo na pwede natin bilhin, nasa 30 pesos. So that's really 16.35 billion. Kanya yun po yung hinihingi natin for the procurement ng palay. Sinabi pa ni Lacson na nakabili na ang NFA ng 2.4 na milyong sako ng palay sa mga magsasaka. Ito ay simula ng ipatupad ang pagbili ng palay sa mga magsasaka sa mas mataas na presyo. Umabot na aniya sa 30% sa target na buffer stock ang naipon sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Positibo ang administrador na maabot ang 100% target ng buffer stock sa susunod na anihan.
meron pa tayong darating na anihan sa wet season. Mas malaki po ang hina-harvest natin sa wet season. Almost roughly 70% of the total harvest for the year ay nakukuha sa wet season. So tamang-tama ho, no? Swak na swak sa target natin. Si National Food Authority o NFA Acting Administrator Dr. Larry Lacson. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, presyo ng ilang kalakal na agrikultural bumaba sa unang bahagi ng buwan ng Mayo. Ang nasabing pagbaba ng presyo ay batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nagkaroon ng tapyas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa, partikular ng agricultural commodities sa unang bahagi ng Mayo batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa nagkaroon ng pagbaba sa presyo ay ang bigas, itlog pati ang galunggong. Ayon sa PSA, bumaba sa 56 pesos and 52 cents ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice sa unang bahagi ng Mayo. Bagyang bumaba rin ang presyo ng medium-sized na itlog na nasa 8 pesos and 51 cents ang kada piraso nitong unang bahagi ng Mayo. Malaki naman ang ibinaba sa presyo ng galunggong na nasa halos 9 na piso ang tapyas kumpara noong Abril. Nasa 195 pesos and 41 cents ang kada kilo na nito sa unang bahagi ng Mayo mula sa 204 pesos and 49 cents na kada kilo na bentahan noong unang bahagi ng Abril. Samantala tumaas naman sa 124 pesos and 13 cents ang average retail price sa kada kilo ng Baguio beans mula sa 105 pesos and 82 cents na kada kilo noong Abril, habang meron ding naitalang bahagyang pagtaas sa presyo ng kada kilo ng refined sugar sa unang bahagi ng Mayo. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muling nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga Pilipino na nasa ibang bansa na magparehistro upang makaboto sa darating na eleksyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na may 15 milyong Pilipino sa ibang bansa, ngunit 1.6 na milyong lamang ang nakarehistro na botante. Sakaling makapagparehistro ay maaari nang makaboto ang mga ito sa darating na eleksyon ngayong 2025. Kaya nga po patuloy po ang pakiusap namin sa ating mga kababayan abroad, pati na rin dito sa ating mga kagabayan sa Pilipinas na hikayatin ang kanilang mga kababayan at kaibigan, kapamilya sa abroad na magparehistro po, na magsagayon pare-pareho po tayo makaboto sa 2025. Sinabi naman ni Laudianco na umaabot sa 4.2 milyon mula sa 68 milyong botante noong 2022 ang matatanggal sa listahan. Karamihan aniya sa mga ito ay hindi nakaboto ng 2 beses sa magkakasunod na eleksyon. Ayon kay Laudianco, nakasaad sa batas na kailangang alisin sa listahan ang mga botante na mayroong ganitong mga kaso. Pero wag po mag-alala ang ating mga kababayan, ano? Dahil po madali lamang naman po ang proseso na makabalik sa talaan o sa listahan ng botante. Yung parehong form po na ginagamit sa registration ngayon, pipilapan nyo lang po yun, i-check nyo lang po yung reactivation at dun nga po, dun sa andahilan ay nakalipat na ng tirahan. Pwede nyo na pong isabay yung pagpapareactivate nyo at yung pagtatransfer. Nang sa ganon, dun na po kayo boboto sa bago ninyong lugar. Hindi na namin kayo kailangan kuhanan pa ng picture, kuhanan ng mga fingerprints at bagong pirma. Si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang mga may init na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon.
Sea ambulance na bigay ng Department of Health o DOH sa lungsod ng Lawag, malaki ang magiging papel sa disaster mitigation at rescue operation sa lungsod. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. In Lawag, ti City Disaster Risk Reduction Management Office diti Siyudad ti Lawag ti kinapatag iti Sea Ambulance nga impaay iti Department of Health babaen iti Panangidalan ti Ilocos Norte 1st District Congressional Office. Segon ken ni CDRRMO Dr. Melvin Manuel at tinasuo nga Sea Ambulance ket mausara kas rescue vehicle kadagiti mangalap nga in distress kas kumadagiti mangalap nga agpatulong kapo iti nagbaliktad dagiti bangkada dagiti drowning incidents kenda dumapay. Kompleto kunana dagiti equipment amang salbar iti biag kas kumadagiti pagpatapaw dagiti oxygen equipment, basic survival kits, first aids, mabalin pa ya pagguid ti bangka kenda dumapay. Nagyaman ni Manuel iti gobyerno nasyonal gapo kada ito'y aramit nga inpaay kanyada gapo tadakkal tagbalin na papel na iti disaster management ken rescue operations na amuan nga tinasong ambulansya ket agbalor iti 4,998,750 pesos nga iti pondo na ket nagapo iti health facilities enhancement program iti DOH. Malaksid lang iti Siyudad ti Lawag na ikanpay iti Sea Ambulance nagiti ili ti pasukin kan pagudpod nga agpapada nga coastal municipality dito'y probinsya ti Ilocos Norte. Ipo dito'y Siyudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Tugigaraw. 26.1 milyong pisong halaga ng agricultural interventions ipinagkaloob ng Department of Agriculture o DA Region 2 sa Quirino Province. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio. Dumano na itinasurok 26.1 million pesos agatad tinadumado mga agricultural interventions tinwaras ti Department of Agriculture wino DA Region 2 iti probinsya ti Quirino. Karaman kadagiti na iwaras ti ben iti mais kanin organic fertilizer sa para kadagiti corn farmers ana apektaran ti mulmula dati agdamang El Nino sa nga pulo units ti open source pumps para iti mais sa kooperatiba ken fuel subsidy para kadagiti 574 recipients. Kabayatan na naiawatan mo ti Rice Farmers Financial Assistance asag 5,000 pesos dagiti 847 na manalon manipod iti ili ti Aglipay, Madela, Cabarugis, Candifo na dumanon iti resurok 4.2 million pesos ti gatad na. Sakbay kaday ti dumanon iti 1,113 na manalon nga agtaltalon ti 2 hektarya agpababa tinaiawatan ti kapadamot lang nga tulong. Malaksid kaday toy naiawat by the certificate of allocation iti provincial government kas recipient ti pondo para iti agricultural insurance programs nga agatad na surok 66 million pesos babaan ti registry system for basic sectors in agriculture ken agri-agra programs iti daytoy atawan ama namnama amang suportar kadagiti manalon ken mangalap anala kaamap apektaran ti El Nino. Manipud Dugagaraw City daytoy ni April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City. Bulaklak na everlasting magiging official flower na ng Baguio City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Kaduan katiman namong ken awan iti nagtubngar para ti panakaadaptar ti everlasting kas opisyal asabong iti siyudad ti Baguio base ti resulta ti napatungpal nga public consultation. Gapo iti daytoy kat inrekomendar iti Committee on Tourism, Special Events, Parks and Playgrounds iti panakapruba iti singasing nga ordinansa iti second reading after publication. Tinaso nga singasing alinteg kat impila ni Councilor Betty Lourdes Labanda tapno mas sa may kan iti bilag iti munang resolusyon ng bingbig iti sabong nga everlasting amang simbolo iti kinaandor dagiti agindeg dito siyudad ti Baguio ken namnama nga mga lukoy iti adadu pa nga tattaong may consider iti
kada ito'y asabo nga maramat kasles ken bruches. Inlawlawag ni tabanda kas iti Garland nga everlasting, iti syudad ti Baguio ken dagiti umili ket agtalinaed, anandor ken natibker iti bayat dagiti ado nga di malapo sa kalamidad, kang runa na iti gingined ken saan nga nagkupas iti naduma-duma a karisma iti syudad iti Baguio. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Cebu dahil sa El Nino, umabot na sa mahigit 100 at 90 milyong piso. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Nikabat na ngadto sa 192.8 milyones pesos ang gibanabana nga kadaot nga nahiaguman sa sektor sa agrikultura tungod sa epekto sa El Nino sa lalawigan sa Subo. Base sa taho gikan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, anaa sa 28 ka mga munisipalidad ug syudad ang nakatala og kadaot sa ilang mga pananom o gibuhing hayop. Anaa usab sa 6.4 milyones pesos ang natala nga kadaot sa mga fisheries sa 5 ka mga lokalidad. Gawas ni ini nakatala usab og mga ubay-ubay nga mga health-related concerns. Subay niini gikatakda pang mopagawas og executive order sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia aron opisyal nga madeklarar o mapaubos sa state of calamity ang tibuok lalawigan sa Cebu. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Registration para sa gaganaping International Open Water Swim Circuit sa isla ng Guimaras binuksan na ng Department of Tourism o DOT sa Region 6. Narito si Hope Torrechante para sa detalye ng balita. Sarang na makaparehistro ang mga swimming enthusiasts para sa ikatlong legs ang International Open Water Swim Circuit Experience Western Visayas ang Department of Tourism. Sunod sa DOT6 tubtob Hunyo 18 ang pagparehistro sa International Open Water Swimming nga hiwaton sa Taklong Island sa probinsya sang Guimaras sa Hunyo 30 sini nga tuig. Ara sa gihapon sa 1,500 pesos ang registration fee sa local participant kag 2,000 pesos naman sa international participant. Klaro sang DOT6 nga 150 lang ka open swimmers ang sarang nila ma-accommodate bangod ang Taklong Island, isa ka marine protected area. Madumduman niya sa Sipalay City una ginhiwat ang International Open Water Swim Circuit, samtang ang second leg naman ang ginhiwat sa Sikugon Island sa Carles, Iloilo. Nagikan sa Iloilo ini si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Publiko hinikayat ng Davao City AIDS Council na tratuhing normal ang HIV testing. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Padayon nga giawhag sa Davao City AIDS Council ang publiko nga tratuhong normal ang human immunodeficiency virus kon HIV testing aron nga malikayan ang pagkatag sa HIV/AIDS. Sumalak ang Dr. Jordana Ramiteri, ang head sa Davao City Reproductive Health and Wellness Center. Parte sa ilahang giduso ang prevention education pinaagi sa pagpahigayon o prevention orientation aron nga mapapa ang stigma labot sa HIV. Sa pinakaulahing tala as of December 2023, sumalak ang Dr. Chris Trangia sa DOH-11 anaa sa kinatibukang 7,066 recorded HIV cases sa Davao Region ug sa maong ihap 4,855 HIV cases ang natala sa Davao City. Labot nini, giawag sa Davao City AIDS Council mga Davaoenyo nga magpa-test ug mogamit og proteksyon kung makighilawas ug gipahinumduman usab niini nga libre ang HIV testing sa mga government
testing centers. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Asahang dadami ang mga investor companies na kukuha ng tax incentives sa ilalim ng Republic Act o RA 11534 o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act. Kamakailan lamang pinulong ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA at Department of Finance Fiscal Incentives Review Board o DOF-FIRB ang mga business locator upang talakayin ang mga amyenda sa CREATE Act. Ayon kay SBMA Chair at Administrator Eduardo Jose Alino, makakatulong ang mga nalikom nilang feedback mula sa locators sa operasyon ng SBMA alinsunod sa probisyon ng CREATE Act. Layo ng batas na ibaba ang corporate income taxes ng 25% at 20% para sa mga small, medium, and micro enterprise o SMEs. Nagbibigay din ito ng fiscal relief at recovery measures sa negosyanteng Pinoy na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga nakibahagi sa forum ay ang mga representative ng Subic Freeport Companies na nasa larangan ng general business, logistics, import at export and trading. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA ang kahalagahan ng pagbuo ng Department of Water o DWR at Water Regulatory Commission o WRC upang mapalakas ang pamamahala at regulasyon ng tubig sa bansa. Sa isang policy note na inilabas noong Mayo 17, binigyan diin ang pangangailangang tugunan ang kakulangan sa infrastruktura at mapabuti ang pamamahala ng sektor ng tubig sa bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang hakbang na ito ay alinsunod sa Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028 at Integrated Water Resources Management Plan na naglalayong matiyak na ang bawat Pilipino ay may sapat na supply na tubig anumang oras. Layon din itong matugunan ang hindi pantay na distribusyon ng supply ng tubig sa iba't ibang rehiyon ng bansa at ang lumalaking demand para sa tubig dahil sa paglaki ng populasyon. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng DWR at WRC, inaasahang magkakaroon ng central agency na tututok sa patakaran at pamamahala ng tubig na makatutulong sa mas mahusay na pagpaplano at pagpapatupad ng mga solusyon sa suliranin ng tubig sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang aabot sa 25 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga actual at under negotiation sales ang naitala ng mga halal-compliant products mula sa ginanap na International Food Expo o IFEX Philippines mula Mayo 10 hanggang Mayo 12 ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Kasama sa halagang ito ang iba't ibang alok na produktong halal mula sa 13 kumpanya mula sa pagkain, inumin at pharmaceuticals.
Pinuri naman ni DTI Undersecretary Carol Sanchez ang pagsisikap ng Halal Industry Development Program Management Office o HIDPMO sa pagbibigay kahalagahan sa pagsuporta sa industriya ng halal para sa sama-samang paglago at pambansang pag-unlad. Aabot sa higit 500 inquiries at hindi bababa sa 200 mamimili mula sa loob at labas ng bansa ang tumangkilik sa Philippine Halal Friendly Pavilion sa IFEX na patunay ayon sa DTI sa lumalagong demanda para sa mga produkto at serbisyong halal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. lumundag si Filipino pole vaulter EJ Obiena sa kanyang kauna-unahang panalo sa Amerika. Bilang kaisa-isang atleta na nakalundag ng 5.8 meters, kinuha ni Obiena ang gintong medalya sa USA Track and Field Los Angeles Grand Prix. Bigatin ang nakalaban ni Obiena sa 7 kataong kompetisyon na kasama sina American record holder Casey Lightfoot, Saudi record holder Hussein Assem Al-Hizam at 2020 Olympic silver medalist Chris Nelson. Nasa Amerika si Obiena itong nakarang 1.5 buwan para maghanda sa darating na season. Siya ay tutungo sa Europa para sumali sa ilan pang kompetisyon at gamitin iyon bilang preparasyon sa kanyang pagsabak sa 2024 Olympic Games. Samantala, pumwesto lamang sa ika-5 sa women's 400-meter hurdle si Lauren Hoffman. Kasalukuyang may tsansa ang Filipino-American na makapasok sa Olympic Games at kakagaling lamang din nito mula sa Philippine National Championships. Kasalukuyang nasa top 40 ng world rankings si Hoffman kaya't malaki ang pag-asa niyang mabigyan ng ticket sa Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unti-unti nang nabubuo ang koponan ng Strong Group Athletics o SGA na sasabak sa 43rd William Jones Cup itong darating na Hulyo. Sasali sa koponan na mamanduhan ni Head Coach Charles Chiu si Jordan Heading at Kailan Chongson para tulungan ang SGA na maibalik ang kampyonato ng Jones Cup pabalik sa Pilipinas. Ayon kay Chiu, otomatiko niyang pinili ang 6'2" na si Jordan dahil dati itong miyembro ng Gilas Pilipinas na kasalukuyang may average na 19.14 points mula sa 46.81% shooting. Kasama pa ang 4.14 assists at 3.43 rebounds sa paglalaro nito sa West Adelaide Bearcats sa NBL 1 sa Australia. Pamilyar na sa laro ni Heading si Head Coach Chiu dahil dati nang naglaro ito para sa SGA noong 2024 Dubai International Basketball Championship. Samantala, ang 6'4" Filipino-American na si Chongson naman ay dating naglaro para sa Alab Pilipinas noong 2018 to 2019 ASEAN Basketball League season. Naglaro din si Chongson para sa Taoyuan Leopards sa T1 League sa Taiwan mula 2021 hanggang 2022 kung saan nag-average ito ng 13.5 points at 9.1 rebounds sa loob ng 19 na laban. Iaanunsyo ng SGA ang bubuo ng koponan sa mga susunod na araw at linggo bago pa man magsimula ang torneo na nakatakda mula Hulyo at 13 hanggang 21. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng karagdagang responsibilidad si Gia Morado de Guzman sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF na hindi lamang kakatawanin ng dating Ateneo Lady Eagle ang bansa bilang miyembro ng Alas Pilipinas sa 2024 AVC Challenge Cup, kundi siya rin ang napili
bilang team captain. Una nang kinumpirma ng dating Creamline Coal Smashers star setter na sasama siya bilang representahe ng Pilipinas sa AVC Cup at sinabi pa nitong handa ito palagi na maglaro para sa bandila at sa bansa. Makakasama ng dating Ateneo captain ang mga nakababatang players na sina Angel Canino, Thea Gagate at Julia Coronel. Kasama din sa alas ang mga PVL players na sina Cici Rondina at Cherry Nunag ng Chocomucho, Ea Laure at Jen Nierva ng Cherry Tigo, Fifi Sharma at Faith Nisperos ng Akari, Don Makandili Katindig at Vanny Gandler ng Signal at Del Palomata ng PLDT. Gaganapin ang AVC Cup mula Mayo 22 hanggang 29 sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, tuloy na ang sequel ng blockbuster movie nilang Hello, Love, Goodbye nina Alden Richards at Catherine Bernardo. And may titulo kasi itong Hello, Love Again, na ito na yung magiging bonggang collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures ngayong taon na muling ididirect ni Cathy Garcia Sampana. Sa nasabing movie, bibigyang buhay muli muli ni na Catherine at Alden ang pinakasikat nilang karakter na sina Joy at Ethan. But this time, kukunan naman ang kabuuan nito sa Canada. And base sa isang ulat ng Deadline, ipapalabas ito sa mga sinehan nationwide sa Nobyembre 13 at hindi ito para sa Metro Manila Film Festival 2024. At magkakaroon din ito ng international release. At iikot ang kwento ng Hello, Love Again 5 years after na mag-goodbye si Joy na ginagampanan ni Catherine Bernardo kay Ethan na ginagampanan ni Alden Richards sa Hong Kong para ituloy ang matagal na niyang pangarap na magtrabaho sa Canada. At makalipas ang mahabang panahon, muling pagtatagpuin ng tadhana sina Joy at Ethan sa Canada. At sa pagkakataon na ito, magkaroon na nga kaya ng happy ending ang kanilang love story. And ayon kay Chris Gasman, head ng Star Cinema, base sa inilabas na ulat ng Deadline, quote unquote, Star Cinema has always been passionate about capturing the stories of our overseas Filipino workers in the big screen to pay tribute to their sacrifices, grit and resilience to be able to provide for their families. And ayon pa sa opisyal ng movie production na iyon, sa sentro ang sequel sa buhay ng mga Pilipino sa Canada. At ito na rin niya ang simula ng magandang kolaborasyon sa pagitan ng GMA Pictures at Star Cinema upang lumikha ng mga magagandang storya para sa mga Pinoy abroad. At nasasabik na si Direk Cathy sa kainat na ng pag-ibigan nila Joy at Ethan sa naturang sequel. Last year, nakipagsanib puwersa naman ang Star Cinema sa APT Entertainment
Entertainment at Agosto Dos Pictures para sa highest grossing Filipino film of all time na Rewind. At ito ang naging top grosser sa MMFF 2023 na kumita ng $17 million sa global box office. Samantala sa iba pa nating chika for today, kinasal na ang long-time couple na sina Nash Aguas at Mika de la Cruz sa isang events place sa Tagaytay City. Pareho silang naging emosyonal habang isinasagawa ang seremonya at hindi na napigilan ng bagong kasal ang maluhan ng magpalitan sila ng I do. Pero syempre, kung may isang tao na masayang-masaya sa pagpapakasal ng mga dating going bulleted stars, yan ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Mika na si Angelica de la Cruz. At sa isang video na napanood online, kitang-kita ang pag-iyak at pagpapahid ni Angelica ng kanyang luha habang naglalakad patungong altar ang kanyang nakababatang kapatid. Sa nasabi ring video, mapapanood ang maluhaluhang groom na si Nash nang sa wakas ay makita na niya ang pinakihintay na bride na si Angelica. Nang bumungad na sa harap niya ang mapapangasawa at ang lahat ng kanilang bisita ay napaiyak na rin itong si Mika. Sa kanyang Instagram page, nag-post si Angelica ng isang wedding photo ni Nash at Mika na may caption na I love you both. At sa lahat ng kanyang panayam, palaging ibnabandera ni Mika ang closeness nila ng kanyang ate at napifeel niya na kung gaano na siya kamahal nito. Hindi rin daw naging overprotective sa kanya si Angelica lalo na pagdating sa love life. At maraming netizens at kapwa celebrities ang nagpaabot ng kanilang best wishes sa bagong kasal. And congratulations kina kina Mika at Nash sa kanilang pag-iisang dibdib. At sa uli natin chika for today, marami ang napahanga sa social media personality na si Nayana Guerrero matapos siyang magpunta sa concert ng sikat na popstar na si Billie Eilish. Hindi lang kasi niya ito napanood na meet at nakausap pa niya ito ng personal. Ang proud moment ay ipinost mismo ni Niana sa kanyang Instagram kung saan ipinost niya ang ilang snaps sa Hit Me Hard and Soft concert pati ang pictures nila together. At makikita rin na dumalo si Niana sa listening party ni Billie para sa bagong album na ginanap sa Kia Forum sa California kung saan makikitang magkayakap silang dalawa habang nagpo-pose sa camera. Ang caption niya sa nasabing post ay tatlong emoji na mukhang pipigilang umiyak. Yun yung excitement na nararamdaman ni Niana nung makita niya ang Hollywood singer. At sa comment section, maraming fellow content creators at celebrities ang nag-react sa Instagram post ng nasabing dancer. And tila naging suki na si Niana pagdating sa international celebrities. Marami na kasi siyang nakakolab, kabilang na sina Troye Sivan, Sabrina Carpenter Deutsche at NCT Dream. Bukod dyan, ang Pinay dancer din ang isa sa most followed Filipino TikToker kung saan isa sa mga naging follower niya ay ang K-pop star na si Jungkook ng BTS. And noong 2019, nag-follow na rin sa IG ang K-pop member ng EXO na si Chanyeol at pinuri pa ang dancing skills ni Niana. Noong taong 2021, may mga bali-balitang nag-message sa kanya sa kanyang Instagram, ang Korean talent agency na SM Entertainment. Oh. And dahil dyan, pakiramdam ng fans ay kinukuha na ng nasabing label si Niana upang maging isang K-pop idol. Bigati pala tong si Niana. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa paikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang
naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.